Halina't tuklasin natin muli ang nagpapatuloy na istorya ng kasaysayan ng hukbong pandagat ng bansa. Isang panibagong atraksyon. Tiyak na kapanapanabikan at ikamamangha ninyo na matatagpuan sa Philippine Navy Museum. Meet Bongbong Rocket. Aba, tungay natin ang detalye ito mula kay Paul Montibon. Live. Paul, good morning. Good morning, Jade and Sir Mike. Matapos ang 50 taon, heto at pinasilip sa SMNI ang isa sa mga gawang Pinoy na rocket mula sa 37 rockets and missiles na ginawa yan ng mga Pinoy scientists at Philippine Navy. Sa ilalim yan ng pamumuno noon ni dating Pangulong Ferdinand Adelin Marcos Sr. Magsisilbi sana itong territorial defense ng Pilipinas. Mula noong taong 1898 hanggang sa kasalukuyan, mula sa pinakamaliit na barkong pandigma hanggang sa pinakamodernong sasakyang pandagat ngayon, malaki na ang ipinagbago sa larangan ng karagatang pandigma ng Pilipinas o ang Philippine Navy. Sa pananalaksik ng Project Santa Barbara sa ilalim ng pangangasiwa ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Adelin Marcos Sr., gumawa ng inisyatiba ang pamahalaan nito, katuwang ang Philippine Navy at ilang Filipino scientists para gumawa ng sariling missile o rocket na magsisilbing territorial defense ng Pilipinas laban sa mga nais magtangkang sakupin ang bansa, mapasalupa, himpapawid o karagatan man. Ayon sa proyekto, nabuo ito matapos pinangambahan ng pamahalaang Marcos ang posibilidad ng pagkalas ng Amerika sa base militar nito sa Pilipinas matapos ang huli ay kumalas sa kanilang suporta sa Indochina. Sa kabuuan, umabot sa 37 na missiles ang nagawa ng Pilipinas at agad rin itong sumailalim sa missile tests sa Caballo Island. 4 rito ay pinasabog sa Fort Magsaysay. Mula sa proyektong ito, isa ang Bongbong Rocket sa mga gawa ng Pinoy scientists. Mismong si dating Pangulong Marcos ang nagpangalan sa nasabing rocket para sa kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ang ilang pag-aaral at paggawa nito, kinilala pa mismo ng National Aeronautics and Space Administration o NASA mula sa Estados Unidos bilang kauna-unahang liquid propellant rocket na maihahalin tulad sa unguided artillery Katyusha ng Soviet. Narecover ang Bongbong Rocket sa karagatan ng South China Sea noong March 12, 1972 matapos ang matagumpay na launch nito. Ayon sa Project Santa Barbara, hindi na ito nasundan pa matapos na patalsikin sa pwesto si dating Pangulong Marcos at pamilya nito sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution hanggang sa sumunod na mga administrasyon. Matapos ang 50 taon upang mapagtibay at maipagpatuloy ang naudlot na kasaysayan ng magandang military defense system ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos, ang naturang artifact na Bongbong Rocket ay kasalukuyan nakalagak sa Philippine Navy Museum sa Fort San Felipe, Cavite City. The Bongbong Rocket. Ito yung bahagi nung nagpapatuloy na nating isinasagawang tuklas yaman dito sa Philippine Navy Museum. Sa pagtutuklas kasi ng yaman, kung picture lang yung nakikita mo, sa larawan lang, parang napakahirap. Alam mo naman ng larawan, pwede na siyang i-repro, pwede mo na siyang dayain. May mga iba-ibang pamamaraan. Pero yung pag pinag-usapan talaga yung artifacts, at kung merong available na artifacts, syempre bilang isang museum worker, mas hahanapin ko yun, mas susundan ko yun. Kasi madali mo na lang mabuo yung or maidugtong yung kasaysayan na ito pala yun kasi nakikita mo dun sa artifacts. Matapos ang pambihirang pagkakataong ito ng personal na masilayan ng SMNI team ang nasabing gawang Pinoy na missile, hindi maikakaila na totoo ngang malakas tayo noon. Matalino ang mga Pilipino at hindi magpapatalo sa angking galing nito.
marami ang nagsasabing hindi pa huli ang lahat para ituloy ang tila nagbabalik na puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa Blue Diamond rank ng militar noon ni dating Pangulong Marcos, sino ba naman ang mag-aakala na unti-unti itong bubuhayin sa ilalim ng Duterte administration, sa ilalim ng AFP Modernization Program. At sa pagpasok ng bagong administrasyon, isa lamang ang Philippine Navy sa Armed Forces of the Philippines na nangangailangan ng dagdag pang suporta at pagpapalakas nito kumpara sa mga naglalakihang defense system ng ibang mga bansa. Tunay ngang ang kasaysayan ay hindi marunong magsinungaling. Mula sa mga kagamitang ito na saksi sa mga nakaraan at magagamit na inspirasyon sa isang buhay at nagpapatuloy na istorya ng pagbabago ng Pilipino mula noon hanggang ngayon. Abangan ang susunod pang bahagi ng pagtuklas ng mga makukulay na kasaysayan ng ating bansa. Dito lang yan sa SMNI. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin palaisipan kung bakit hindi na ituloy itong programa ito para sa mas malakas pa na defense system sana ng ating bansa. Kasabay din ng hamon para sa susunod na administrasyon na ikalawang henerasyon ng mga Marcos na uupo sa Malacanang at susunod na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, kung itutuloy nga ba ang naudlot na proyektong ito. Sana ituloy, partner. Kung hindi pala, alam mo, ang tanong ni Paul kung bakit natigil. Ako, ang sagot ko dyan, para sa aking sariling paniniwala, politika lang. Yes. Nakapolitika na naman yan. Kasi lahat namang ginagawa ni dating Pangulong Marcos Sr. noong araw, pagdating noong 1986, nireject lahat eh. Lahat ng ginawa ni Marcos noon, itinigil. After People Power 1, yung nga pong 1986, sayang. Kung natuloy yan, baka ngayon hindi tayo nabubuli-buli ng ibang bansa. Ano? Sayang yun. Ngayon, magsisimula. Asahan natin, second generation na nga. Nandiyan na nga yung kanyang anak. At ngayon, nagulat ako, meron palang missile tayo, nakapangalan ni Bongbong. Oo. Bongbong pa pinangalan mismo. Ngayon, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na, di ba? Makalipas ang ilang dekada, partner. Dekada, sayang. Napag-iwanan talaga tayo mula noong 1986. Puro mga politika lang at personal interest lang kasi nang ibabaw mula noon eh. Mabuti na lang at pumasok ang Duterte administration, nabuhay, nabago ang marami, especially sa militar at pulis at iba pang ahensya ng ating gobyerno. At ito yung big challenge. Sana nga, at alam ko namang itutuloy ng incoming president sa ilalim ni President Marcos, partner. Tulad nga nasabi ni partner Paul, partner, marami pa tayo aabangan tungkol ito sa kanyang mga tinutukan tungkol kay Ferdinand Marcos Jr. at maging sa kanyang ama ng mga nagawa noon at ngayon, partner. Yung modernization sa ating armed forces ng araw, kung hindi napigilan yan, at saka yung magandang ekonomiya natin at disiplina sa tao, kung yan ay hindi rin na politika at hindi pinigilan mula noong 1986, maunlad na tayo, malayo na tayo. Hindi man tayo nangunguna o nakasabay sa Singapore, baka tayo ay ibang-iba na. Ngayon tayo, lagi parang nagsisimula pa lang pagpasok ng Duterte administration kasi nga nung mga nakaraan, pasintabi na, puro personalan lang, puro interest lang nila ng ibabaw, sila lang ang masaya, mahirap ang taong bayan, huwag kayong magagalit, wala akong tinukoy na pangalan, pero alam na namin yon. Hindi na kailangan itanong kung sino kayo. Di ba, partner? Tama ka dyan.